Mga kabunyog itong si Marcoleta. Wala ang tagal tayong walang balita dito kay Marcoleta. Ano, wala tayong balita dito kay Marcoleta. Nanibago tayo nitong nakarang mga araw. Alam naman natin itong si Marcoleta. Walang issue na hindi ito nagkukomentaryo. Nang maging senador ito, sa bagay kahit bago pa nung nagsenador, laging ano ito, nagsasalita, nagkukomentaryo. Ha? Ngayon wala tayong marinig. Wala. Ha? Pero ngayon mayroon, kalalabas lang na picture. Ayan oh. Picture ni Marcoleta at ni Jing Quan. Oh. Si Jing Quan, yung nakikita nyo sa kanan, yan ang bagong ambasador ng China sa Pilipinas. Pinalitan na niyan yung dati. Sino yon? Wang Shilian ba yon? Ha? Si Wang Shilian nga, tama ba tayo? Dati si Wang Shilian ang ambassador, di ba? Yung Wang Shilian na yon, masyadong controversial yun. Galit doon ng mga Pilipino. Napakayabang. O ngayon, may bagong ambassador ang China, itong si Jen Kuang. Dati hindi natin nakikita. Naninibago nga tayo, matagal nating hindi nakikita itong si Marcoleta. Ngayon biglang may nakita tayong picture, parang press release tungkol sa kanyang pakikipag-meeting, pakikipagkita dito sa bagong ambassador ng China. Nag-usap sila. Yan yan ang picture ni Marcoleta na kausap ang bagong ambassador ng China. Ang ambassador ng China ay si Jing Quan. Pinalitan si Huang Xilian. Alam naman natin itong si Marcoleta, mga kagrupo ito ng Duterte, China ito. Pro-China itong si Marcoleta. Siyempre, i-deny niya yan. Siyempre, sasabihin niya ni Marcoleta, huwag niyo akong akusahan na pro-China. Ako'y wala akong kinakampihan. Sabi niyan, mag-Amerika, mag-US, wala ako dyan. Pero alam naman natin ang mga stand ni Marcoleta. Naalala niyo yung, ang sabi ni Marcoleta, wala namang West Philippine Sea. Sige nga, tingnan nyo nga sa mapa kung mayroong West Philippine Sea. Wala yan. Tayo lang ang nag-create ng West Philippine Sea na yan. Sabi niya, di ba? Ay diniskusyon na siya dyan ni Commodore J. Tariela ng Coast Guard. Kasi sabi ni Marcoleta, wala namang West Philippine Sea sa mapa. Pero sabi ni Commodore J. Tariela, hindi totoo yan. Ngayon naman, ito na, meeting niya kay bagong ambassador ng China na si Jing Quan. Kaya lang, sasabihin niya na naman dyan, anong masama? Anong masama na makipag-meeting ako sa ambassador ng China? Kortesiya lang naman yan. Siyempre, sasabihin ni Marcoleta, ano bang masama sa pakikipag-meeting ko sa ambassador ng China? Kortesiya lang naman yan. Malamang pinag-usapan na nito ang eleksyon sa 2028. Ano yan? Pero sabi niya, ang pinag-usapan daw nila tungkol sa mga energy development ng Pilipinas. Wow. Mayroon daw silang napag-usapan ng mga cooperation agreements para sa pagde-develop ng energy ng Pilipinas. Wow. Kaya lang, yun yung official na press release. Ang official na press release, yung tungkol sa sinasabing energy, cooperation. Pero, alam nyo, sa election sa 2028, ang China talagang magiging aktibo yan. Talagang magiging aktibo yung China sa 2028. Hindi naman nila sasabihin na pinag-usapan nila ang 2028 elections. Ito pa namang si Marcoleta, may mga nagtutulak sa grupo ng DDS na gawing vice president daw yan ni Sara. Kumbaga, dahil nanalong senador yan, siyempre, pinagmamalaki niya yan na maraming nagsabi hindi siya mananalo, biglang nanalo. Ngayon, biglang yung mga DDS at saka yung mga supporters din ni Marcoleta nag-iisip, ano kaya kung si Marcoleta ang mag-vice president kay Sara? Yun, mayroong ganun siguro, baka tinanong ng ambassador ng China si Marcoleta kung may planong mag-vice president.
Kaya baka pinag-usapan na yan nila yan. Anyway, hindi naman siyempre yan aaminin kung anong kanilang pinag-usapan. Kaya tingnan nyo, ano yan relax ni relax ang ambassador ng China eh. Kasi yung kausap niyang senador ng Pilipinas, alam niyang kakampi ng China. Si Marcoleta naman, masayang-masaya siya Pero siyempre, si Marcoleta, hindi naman sasabihin niya na maka-China siya. Pero tayo na nakakakilala ng mga stand ni Marcoleta, pagdating sa foreign policy ng Pilipinas, alam naman natin ang stand niya. Anyway, itong ginagawang ito ng bagong ambassador, kasi bago na ito hindi na ito si, nauupo pa lang nito, katatalaga pa lang nitong, ambassador ng China sa Pilipinas. Kaya mini-meeting siguro nito yung kanyang mga alyado. Pinupuntahan nitong ambassador ng China yung alam niyang mga kaibigan ng China. Ewan ko kung nakausap na niyan si Ruben Padilla, si Bongo. Pero sabi nga ni Agustin Mondragon, alam na this. Alam na natin kung ano ang isa sa mga pinag-usapan niyan. Bahagi ng napag-usapan niyan, sigurado ang eleksyon sa 2028. Hindi naman nila aaminin yan. Siyempre yung press release nila, panay maganda ang sasabihin. Yun nga, ang pinag-usapan ay energy, cooperation. Pero kitang-kita mo, yung mga ngiti ni Marcoleta, kitang-kita mo na masayang-masaya siya nakausap ang Chinese ambassador. Ang gusto siyempre ng China sa 2028, makabalik na ang Pilipinas, mahawakan uli nila. Kaya nga gusto ng China, Duterte na uli ang presidente sa 2028. Siyempre gusto rin ni Marcoleta, makabalik yung dati. Duterte yan si Marcoleta Ang Duterte malapit sa China Kumbaga, gusto nilang ibalik yung dati na Duterte ang presidente, tapos China ang mas pinapaboran na karelasyon ng Pilipinas. Yan yun. Gagawin nila ang lahat ng yan sa 2028. Gagawin nila yan. Gagawin nila yan. Sigurado yan. Okay, mga kabunyog kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.